Nais mo bang maglaro at maglibang, ngunit wala kang kalaro at walang mapuntahan? Sagot kita, baka dadalhin kita sa kung saan kahit hindi ka umalis sa pinauupuan. Halika na, baka dadayo tayo sa malayo, matututo gamit ang libro. Mga aral ng Biblia para sa kabataan ng Diyos. Mag-aral at magsaya, mamawid at magpulimos. Mga aral ng Biblia para sa kabataan ng Diyos. Mag-aral at magsaya, mamawid at magpulimos. Abakada. Magandang araw mga bata! Nandito na ulit ang inyong katropa, kaibigan at kaabakada, si Tutoy Unggoy! Halina at sumama kayo sa akin, mag-aral tayo ng Biblia. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo sa Diyos. Tayo na't mag-pray mga bata. Okay mga bata, tayo dumako sa ating panalangin sa Diyos. Ulo'y tungo, mata'y pikit, bago manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa ating dalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kayo po ang mag-bless sa mga teachers namin. At Panginoon, naway sana'y may matutunan po kami ngayon. At Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Ingatan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Hello mga kaabakada! Ako nga pala si Ate Kay. At ngayon, ituturo ko ulit sa inyo ang ating kanta. Tara, samahan niyo kaming umawit at magpuri sa ating Panginoon. Sa unang kanta o sa unang line, si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, tuturo tayo sa taas. Tapos, ibubukan natin ang ating mga kamay ng pagganito. Sa pangalawang line naman, ako ay susunod sa Kanya. Ako, ituturo natin ang ating mga sarili. Tapos, tuturo tayo ulit sa taas. Sa pangatlong line naman, upang di na lumakad sa kadiliman, hihindi tayo. Tapos, tatakpan natin ang ating mga mata. At sa pang-apat na line naman, liwanag ng buhay ay sa Kanya. Dito ulit tayo sa ating dibdib. Tapos, tuturo tayo ulit sa taas. Tara, try nating awitin. Si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, ako ay susunod sa Kanya. Upang di na lumakad sa kadiliman, liwanag ng buhay ay Kanya. Tapos doon naman tayo sa chorus, 4 na lines yon. Lumakad sa liwanag ni Jesus. Yung sa una, magmamarcha lang tayo. Tapos, ibubukan natin ang ating mga kamay tapos turo sa taas. Sa pangalawa naman, magmamarcha ulit tayo. Tapos ang dalawang kamay, itataas galing sa ibaba pataas. Sa pangatlong line naman, magmamarcha ulit tayo, bukan ng kamay, tapos turo ulit sa taas. At sa pang-apat naman,
Magmamarch ulit tayo, tapos ang kamay galing sa baba, pataas. Try natin kantahin. Lumakad sa liwanag ni Jesus, lumakad sa liwanag ni Jesus, lumakad sa liwanag ni Jesus, lumakad sa liwanag ni Jesus. Kristo ang liwanag ng sanlibutan, ako ay susunod sa Kanya, upang di na lumakad sa kadiliman, liwanag ng buhay ay Kanya. Lumakad sa liwanag ni Jesus, lumakad sa liwanag ni Jesus, lumakad sa liwanag ni Jesus, lumakad sa liwanag ni Jesus. Si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, ako ay susunod sa Kanya, upang di na lumakad sa kadiliman, liwanag ng buhay ay Kanya. Lumakad sa liwanag ni Jesus, 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 lumakad sa liwanag ni Jesus. Grabe! Ang sayang umawit para sa Panginoon. Sana kayo din mga bata sumabay at nasiyahan sa awitan. Ngayon naman, excited na ba kayo para sa bagong kwento? Ako excited na ako. Tara, makinig na tayo ng bagong kwento. Shania, Hendrix, baba na kayo dito. Inom na ng vitamins para iwas sa sakit. Ate, mamaya na, maglalaro muna kami ni Kuya Hendrik. Alan, tawagin mo na nga sila doon para makainom na. Oy, tawag na daw ko ni ate. Inom na daw ng vitamins, pang iwas sakit. Ate naman, naglalaro pa kami ni Shania Maglaro? Importante pa ba yun? Itong uminom ng vitamins ang importante ngayon. O, inom na. May kilala nga ako Importante ginagawa nila, pero iniwan nila para kay Jesus. Hala! Sino siya, ate? Anong siya? Sila. Sino nga kaya yung tinutukoy ni Ate Shen? Iniwan yung mga bagay na importante sa kanila para sumunod kay Jesus? Handa na ba kayong malaman, mga kaabakada? Tara, kung handa na kayo, makinig maigi ha! Hello mga kaabakada! Ako nga pala ulit si Teacher Shen, ang magtuturo sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Magaling! Alam niyo ba na napakadaming bagay at kahanga-hangang miracles na ginawa ang Panginoong Hesukristo habang narito siya sa lupa? Nagturo, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain sa mga tao at madami pang iba. At meron siyang mga nakasama at tinuruan niya sila ng mga bagay-bagay at aral patungkol sa Diyos. Sila ang 12 disipulo or 12 disciples. Tara, kilalanin natin sila.
4 sa mga disipulo ay mga mangingisda or fishermen. Habang naglalakad si Jesus sa tabing dagat, nakita niya ang magkakapatid na sila Simon, Peter at Andrew. Sinabihan niya ito na sumunod sa kanya at gagawin niya itong mangingisda ng mga tao or disipulo. Iniwan nga nila ang kanilang mga lambat para sumunod kay Jesus. Sa di kalayuan, nakita ni Jesus ang magkakapatid na si James at John, mga anak ni Zebedee, na nag-aayos ng kanilang lambat. At tinawag sila ni Jesus at inayang sumunod sa kanya. Agad-agad ay iniwan nila James and John ang kanilang mga lambat. Si Philip na tiga Galilee ay nakatagpo din ng Panginoong Jesus. At ito'y sumunod kay Jesus. Agad din namang pinuntahan ni Philip si Nathanael or Bartholomew at sinabing natagpuan na ang Mesayas, ang tagapagligtas. Tara, halika at nang makita mo siya. Silang dalawa ay parehas sa sumunod kay Jesus at naging mga disipulo ng Panginoon. Isang tax collector or maniningil ng buwis ng tao ang trabaho ni Matthew. At iniwan din ni Matthew ang kanyang trabaho at pinagkakakitaan upang sumunod sa Panginoong Jesus. Sila Thomas, James, Jude Thaddeus at Simon the Zelotes ay iniwan din nila ang mga importanteng bagay para sa kanila upang sumunod at maging disipulo ng Panginoon. Ang pinakahuli ay si Judas Iscariot na siyang magkakanulo o magtataksil sa Panginoong Jesus. Sila ang 12 disciples. Sila Simon, Peter, Andrew, James and John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Jude Thaddeus, Simon the Zelotes, at Judas Iscariot. Ikaw kaabakada, handa ka bang sumunod kay Jesus? Gusto mo din bang sumunod sa Kanya at maging disipulo niya? 3 bagay lang ang kailangan mong gawin. Una, aminin natin na tayo'y nagkamali at nagkasala sa harap ng Diyos. Pangalawa, tayo ay humingi ng patawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Patatawarin tayo ng Diyos. Pangatlo, kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kaluluwa natin. Tara mga kaabakada, manalangin tayo. Sumunod ka sa akin. Panginoon, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Nagkamali sa inyong harapan. Patawad po sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ito at patawarin. Kinikilala ko po at tinatanggap na kayo lamang ang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kaabakada, kilala niyo na ang 12 disciples of Jesus. Paalam! Hello mga kaabakada! Narito tayong muli upang mag-aral at matuto ng bagong talata mula sa Biblia. Ating verse of the day ay makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Narito, 1 Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. 1 Peter chapter 2 verse 21. Isa pa, basahin natin ang sabay-sabay. 1 Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, giving us an example that ye should follow his steps. 1 Peter chapter 2 verse 21. At yan ang ating verse of the day. Laging tatandaan na ang bawat talata na ating pinag-aaralan ay dapat na isa-isip at isa-buhay.
Hello mga kaabakada! Handa na ba kayong matuto na gumawa ulit ng crafts? Tara, simulan na natin! Ihanda na muna natin ang mga kailangan nating gamit. Bond paper or folder, marker, gunting, sinulid or tali, at pangkulay or crayons. Una, kunin ang bond paper at gumuhit ng hugis corona. Kunin ang gunting at gupitin natin ang korona na ating ginuhit. Paalala, mag-ingat sa paggupit at magpatulong kila ate o kuya. Kumuha pa ng isang bond paper at tupiin ng ilang ulit. At mag-drawing ng hugis isda. At gupitin. Dapat ay umabot ng 12 piraso ang isda na ating nagupit. Kulayan ng makukulay na color ang mga isda at dilaw naman sa korona. Lagyan natin ng pangalan ng mga disipulo ang bawat isda na meron tayo at ilagay ang pangalan ni Jesus sa ginawa nating korona. Butasan ng 3 maliliit na butas ang ibabang bahagi ng korona. Butasan din ng maliit na butas ang mga isdang ginawa natin. Kunin ang sinulid at isa-isang itali at ilagay ang mga isda sa korona. Ayan, tapos na tayo. Magaling mga kaabakada. Meron na tayong crafts. Jesus and His 12 Disciples. Ayan, tapos na tayo mga kaabakada. Madali lang gawin, di ba? Kaya gumawa na rin kayo at isend nyo sa amin ang picture ng inyong mga gawa. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Paalam! Hello ulit mga kaabakada! Nag-enjoy ba kayo? At marami ba kayong natutunan? Ako masaya ako at madami akong natutunan. Grabe, kahanga-hanga naman talaga sila na sumunod kay Jesus, no? Sana gayahin natin sila. Mga kaabakada, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin, ha? Hanggang sa susunod na Sabado ulit.
Paalam!